Sa Norway, natagpuan ni Martin at ng kanyang mga kaibigan ang nakatagong kayamanan sa kubo sa mga bundok. Ito ang dahilan ng paglitaw ng grupo ng mga Nazi zombie na pinamumunuan ni Colonel Herzog na gustong mabawi ang kanilang kayamanan. Tinugis nila ang grupo, isa-isa silang pinatay. Si Martin lang ang nakaligtas na nawalan ng braso dahil sa kagat ng zombie. Ibinigay niya sa mga zombie ang kanilang kayamanan para pakalmahin ang mga ito bago tumakbo sa kanyang sasakyan upang tuluyan na siyang makatakas. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Martin na mayroon siyang barya sa kanyang bulsa, kaya lumitaw si Herzog sa bintana at sinira ito upang kunin siya. Di nagtagal ay dumating ang mas maraming zombie sa kanyang kotse, kaya nagsikap si Martin na abutin ang susi at paandarin ang sasakyan. Matapos sipain ng isang zombie at i-headbutt si Herzog, sa wakas ay umalis si Martin habang nakahawak pa rin si Herzog sa kanyang bintana. Ang iba pang mga zombie ay nahulog at ang isa sa kanila ay naipit ang kanyang bituka sa basag na salamin, kaya't hinila ito ng kotse palabas habang umaalis. Sa kalsada, patuloy na sinusubukan ni Herzog na patayin si Martin. Sa sandaling iyon ay may lumitaw na truck sa kabilang panig at nasagasaan si Herzog, na naging sanhi upang maputol ang kanyang braso at naiwan sa loob ng kotse. Sa pag-iisip na sa wakas ay tapos na, itinapon ni Martin ang barya sa labas ng bintana upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Samantala, sinuri ng driver ng truck ang katawan ni Herzog at sinubukan siyang bigyan ng CPR para lamang kagatin ni Herzog ang kanyang dila. Nang umatras ang driver, ang iba pang mga zombie ay tumalon sa kanya upang patayin siya habang pinulot naman ni Herzog ang barya. Inilagay niya ito sa treasure box bago inutusan ng kanyang mga tauhan na itago ito. Bago umalis, napansin ni Herzog ang logo ng Talvik Fish sa truck na nagbalik ng kanyang mga alaala. Makalipas ang ilang minuto ay nakaidlip si Martin habang nagmamaneho at halos mawalan ng kontrol sa sasakyan, kaya binuksan niya ang radyo sa pag-asang mapanatili siya nitong gising. Gayunpaman, nakahanap lamang siya ng isang dokumentaryo na nagpatulog pa rin sa kanya. Bumagsak ang sasakyan at nahulog sa burol. Maya-maya ay nagising si Martin sa ospital na nakaposas ang mga kamay sa kama. Nariyan ang mga pulis para tanungin siya, ngunit hindi sila naniniwala sa kwento tungkol sa mga zombie at sinisi siya sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag ng doktor na ang braso ni Martin ay natagpuan at muling ikinabit, ngunit natakot si Martin nang matuklasan na idinikit nila sa kanya ang braso ni Herzog. Nagulat si Martin nang magsimulang gumalaw ang kamay ng mag-isa, sinira ang posas upang itulak ang pulis palayo. Pagkatapos ay dumukot ng scalpel ang kamay at mabilis na pinatay ang doktor. Pumasok ang pangalawang pulis para pigilan siya, ngunit hinawakan siya sa leeg ng kamay na zombie at inihagis sa mesa. Patuloy na humihingi ng tawad si Martin at nanunumpa na hindi siya iyon habang hinahatak siya ng security pabalik sa kama at pinakalma siya ng nurse. Samantala, sa isang bahay malapit sa kabundukan ng Norway, isang lalaki ang nagbabasa ng dyaryo nang biglang may tumama sa mga pahina. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang ulo ng kanyang asawa bago pumasok si Herzog sa silid upang basagin ang ulo nito ng martilyo. Pagkatapos, dinala ng doktor na zombie ang braso ni Martin at inilapit ito sa braso ni Herzog kaya mabilis itong ikinabit ng kanyang zombie powers. Nang gabing iyon, pumunta ang hukbo ng zombie sa sementeryo kung saan nakalibing ang mga dati nilang kasamahan sa koponan. Ginamit ni Herzog ang kanyang kapangyarihan sa mga libingan, ngunit walang nangyari. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga katawan na ito ay masyadong luma at naging alikabok na, kaya kailangan nila ng mga sariwa. Sa sandaling iyon lumabas ang isang pari mula sa chapel ng sementeryo at takot na takot nang makita si Herzog. Tumakbo siya pabalik sa loob ngunit natisod at bumagsak, na nagbigay ng oras kay Herzog para maabutan siya. Habang ang mga tao sa stained glass ay nagsimulang umiyak ng dugo, pinatay ni Herzog ang pari sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng kales. Pagkatapos ay hinawakan niya ito para maging zombie din. Sa ospital, nagising si Martin matapos makita ang mga zombie na dumarating sa lungsod. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa kama at hindi tumugon ang natutulog na pulis sa labas nang tumawag si Martin para sa tulong. Biglang lumitaw ang isang batang lalaki na nagngangalang Bobby sa harap ng kama. Kinunan niya ng litrato ang braso ni Martin dahil sa tingin niya ay astig ito at parang zombie. Si Bobby ay isang Amerikanong turista at sa kanyang bansa, siya ay bahagi ng Zombie Squad, isang grupo na nagsasanay sa loob ng maraming taon na naghihintay na mangyari ang zombie apocalypse. Ipinadala sa kanila ng bata ang larawan at nanumpa si Martin na marami pang mga zombie ang makikita nila, ngunit kailangan muna niyang umalis sa kama. Nang alisin ni Bobby ang pagkakatali at sa wakas ay nakatayo na si Martin, inihagis ng braso ng zombie ang bata sa bintana.
Si Martin na nagimbal ay lumabas at kinumpirma na patay na ang bata, kaya sinubukan niyang mag-CPR. Gayunpaman, masyadong malakas ang kamay na zombie at dinurog ang dibdib ni Bobby. Sa sandaling iyon ay nagising ang pulis at nakitang hawak ni Martin ang mga organo ni Bobby, kaya sinubukan ni Martin na tumakas. Nang humabol ang opisyal sa kanya, pinahinto ng braso ng zombie si Martin sa pamamagitan ng paghawak sa kotse. Pagkatapos ay pinunit nito ang metal na logo ng kotse at inihagis ito sa ulo ng pulis para patayin siya. Nang makakita ng pangalawang opisyal na paparating, walang pagpipilian si Martin kundi basagin ang bintana ng kotse at nakawin ito para makaalis. Ilang sandali pa ay narinig ni Martin ang pagtunog ng cellphone ni Bobby sa kotse at sinagot ang tawag. Ito ay si Daniel mula sa zombie squad na gustong makausap si Bobby. Ipinaliwanag ni Martin na pinatay ng zombie ang bata at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa hukbo ni Herzog. Inanunsyo ni Daniel na pupunta ang kanyang koponan sa Norway at pansamantala, dapat malaman ni Martin kung ano ang gusto ng mga zombie. Nang matapos ang tawag, sinabi ni Daniel sa kanyang mga assistant na sina Monica at Blake ang tungkol sa kanilang bagong misyon. Nagkaroon ng pagtatalo dahil iniisip ng mga babae na maaaring hindi ito totoo, hindi pa banggitin ang panganib ng paglalakbay sa ibang bansa ng walang plano. Sa wakas ay nakumbinsi niya sila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ito ang hinihintay nila sa buong buhay nila. Kinabukasan sa istasyon ng pulisya, ipinaalam kay Chief Ganja ang pagtakas ni Martin. Gusto ng mga nakatataas na ang lahat ng istasyon ay makatanggap ng dagdag na tao at maghintay ng mga utos, ngunit nagreklamo si Ganja dahil wala siyang budget para sa dagdag na tao. Samantala, ang zombie squad ay dumating sa Norway at agad na pumunta sa tindahan ng hardware upang makakuha ng maraming kagamitan na magagamit nila bilang mga armas. Kasabay nito, bumisita si Martin sa World War II Museum, ngunit una, nagsuot siya ng malinis na damit na nakita niya sa kotse. Bago pumasok sa gusali ay hindi sinasadyang nabangga niya ang isang itim na lalaki at sinubukan siyang salakayin ng kamay ng zombie, ngunit pinigilan ito ni Martin sa tamang oras. Sa pahayagan, natuklasan niyang nasa front page ang kanyang mukha. Nagpasya siyang basahin ng artikulo at nalaman na ang buong bansa ay nag-iisip na pinatay niya ang kanyang mga kaibigan. Pagpasok niya sa museo, nagbabasa rin ng dyaryo ang receptionist na si Glenn at nataranta ito nang makita ang kriminal mula sa larawan, kaya kinailangan siyang hawakan ni Martin gamit ang kanyang sobrang lakas na kamay at pinilit siyang makipagtulungan. Ipinakita sa kanya ni Glenn ang impormasyong mayroon siya tungkol kay Herzog na dating matalik na kaibigan ni Hitler. Nang dumating si Herzog at ang kanyang hukbo sa Norway, ang kanilang pinakamalaking barkong pandigma ay inatake ng mga English bombers sa Talvik. Bilang paghihiganti, inutusan ni Hitler si Herzog na lipulin ang Talvik ngunit hindi nakarating doon ang hukbo dahil pinatay sila ng mga mamamayan. Napagtanto ni Martin na ang layunin ng mga zombie ay salakayin ang Talvik upang tapusin ang kanilang misyon. Habang pinag-aaralan ni Martin ang mapa upang mahanap ang Talvik, nakarinig siya ng hiyawan sa labas. Ang pagtingin sa labas ng bintana ay nagpapakita na ang mga zombie ay naririto at pinapatay ang mga turista sa iba't ibang kakilakilabot na paraan. Ginamit nila ang bituka ng isang tao upang kumuha ng gasolina mula sa isang bus at muling punuin ang tangke ng museo. Nang patay na ang lahat ng mga turista, ginamit ni Herzog ang kanyang kapangyarihan para gawing mga zombie at i-recruit sila sa kanyang hukbo. Matapos sumuka si Glenn sa nakita, pinilit siya ni Martin na magtago kasama niya sa pamamagitan ng pagpapanggap na 2 estatwa. Pumasok ang mga zombie sa museo at sinimulang sirain ang mga display upang kunin ang lahat ng mga kagamitan ng Nazi. Habang kinukuha ni Herzog ang mapa, inaamoy ng zombie sina Martin at Glenn ngunit hindi sila natuklasan. Matapos umalis ang hukbo, lumabas ang dalawa at natuklasang naroroon pa rin ang ilang turista na naging zombie. Ginamit ni Martin ang kanyang espesyal na kamay para hilahin ang anit ng isang babae at ihagis ito sa kotse. Pagkatapos ay hinampas niya ang ulo ng isang lalaki sa bus at pinunit ang puso sa dibdib ng isang babae. Ang lahat ng iba pang mga katawan ay patay na at ipinikit ni Martin ang mga mata ng patay na tao para sa dignidad, hindi alam na ang kanyang braso ay gumagana. Nag-transform ang lalaki sa zombie at ginulat si Martin na muling pumatay sa kanya. Napagtanto na mayroon siyang kapangyarihan ni Herzog, muling hinawakan ni Martin ang lalaki at binuhay siya. Hindi umaatake ang zombie, ibig sabihin nasa ilalim ito ng kontrol ng kapangyarihang gumawa sa kanya. Biglang pinatay ng lumilipad na palakol ang zombie at nadiskubre ni Martin na nandito na ang squad. Tuwang-tuwa si Daniel sa kanyang pagpatay kaya inutusan niya ang kanyang assistant na kuhanan siya ng larawan kasama ang katawan.
Habang si Monica ay nasusukan nang makita ang aktwal na kamatayan, ipinaliwanag ni Daniel na natagpuan nila si Martin sa pamamagitan ng pagsubaybay sa cellphone ni Bobby. Pagkatapos ay ibinalik ni Martin ang parehong zombie at sinabi ni Daniel na dapat nilang gamitin ang kapangyarihang ito upang lumikha ng sarili nilang hukbo. Nagsagawa siya ng ilang pananaliksik at sinabi sa grupo ang tungkol kay Teniente Stavarin ng Soviet Army. Siya at ang kanyang mga sundalo ay pinatay ni Herzog sa panahon ng digmaan at ang kanilang mga katawan ay nakalibing dito, naghihintay ng paghihiganti. Napagpasyahan na si Martin, Daniel, at ang kanilang bagong zombie assistant ay hahanapin ang mga libingan upang ibalik ang mga sundalong Ruso bilang mga zombie habang sina Glenn, Monica, at Blake ay kailangang gumawa ng paraan upang pabagalin si Herzog. Samantala, kinuha ng mga zombie ang tangke mula sa museo at nagmamarcha sa kagubatan na itinutumba ang mga puno sa daan. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng ilang bahay at sinagasaan ng ilang bata sa likod bahay upang patayin sila. Pagkatapos ay lumusob ang mga zombie sa mga gusali at sinimulang patayin ang bawat sibilyan na mahahanap nila. Ang isang babae ay itinapon sa bintana para masagasaan siya ni Herzog gamit ang tangke. Isang batang babae ang sumusubok na iligtas ang kanyang naka-wheelchair na ina ngunit masyado silang mabagal, kaya iniwan niya ito para patayin ng mga zombie. Ang mga tao ay ibinaon sa mga bakod o sinasakal ng bituka ng ibang tao. Nang subukan ng dalawang ina na tumakas kasama ang kanilang mga sanggol, nagpaputok ang tangke upang patayin sila. Sa oras na dumating si Ganja at ang kanyang mga opisyal sa museo, wala na ang lahat at mga bangkay na lang ang natitira. Wala silang maayos na forensics team, kaya kinailangang maghanap ng dalawang pulis ng mga pahiwatig. Ang footage mula sa mga security camera ay nagpapakita ng paghawak ni Martin kay Glenn kaya ipinagpalagay ni Ganja na si Martin ang nasa likod ng lahat ng mga pagpatay. Samantala, pinapanood ni Glenn at ng mga babae ang pagkilos ng hukbo ni Herzog at gumawa ng plano na pabagalin sila sa pamamagitan ng paggamit ng mga lusak. Lumabas si Glenn at ininsulto sila habang binato niya ng bato ang isang zombie. Pinatumba siya bago tumakbo palayo. Agad na ipinadala ni Herzog ang kalahati ng kanyang hukbo para hulihin siya, kaya ginamit ni Glenn ang kanyang kaalaman sa lugar upang dalhin sila sa mga lusak na nagpabagal sa kanilang pagtakbo. Sa bawat oras na maraming mga zombie ang natigil sa putik, ang mga babae ay naghahagis ng bomba upang pasabugin sila. Nakuha ng ilang nilalang si Glenn, ngunit hinubad niya ang kanyang jacket para makatakas at tumakbo ng mas mabilis para muling makasama ang natitirang bahagi ng koponan. Nang ligtas na siya, inihagis ng mga babae ang kanilang huling bomba at tinapos ang pagpatay sa kalahati ng hukbong ito. Si Herzog na galit ay nagutos sa kanyang mga tauhan na maghiganti. Nagpaputok sila at kinailangan ng tatlo na magsimulang tumakbo habang umiiwas sa mga pag-atake. Pagkatapos ng ilang pagsabog, walang nakita si Herzog kundi usok at ipinagpalagay na patay na ang koponan, kaya umalis siya at ang kanyang hukbo upang patuloy na atakihin ang mga bayan na madadaanan nila patungong Talvik. Sa kotse, nagsimulang magsuka ang zombie assistant kaya pinadungaw siya ni Martin sa bintana na parang aso. Pagsapit ng gabi, ang sasakyan ay naipit sa putikan. Kailangan nila ng isang bagay upang makabuelo, kaya inilagay nila ang zombie sa ilalim ng kotse at sinagasaan siya upang tuluyang makaalis sa putik. Namatay ang zombie ngunit binuhay lang siya muli ni Martin sa kabila ng kanyang mga bagong pinsala. Sa istasyon ng pulisya, nalaman ni Ganja na ang mga espesyal na puwersa ay hindi darating, kaya nagpasya siyang harapin si Martin kasama ang ilang mga opisyal na mayroon siya upang patunayan na sila ay mga bayani. Ilang sandali pa ay nakarating ang koponan ni Martin sa lugar kung saan namatay ang hukbong Ruso. Kakailanganin ng masyadong maraming oras upang mahukay ang mga ito ng isa-isa, ngunit sa kabutihang palad ang kamay ni Martin ay nagsimulang kumilos ng mag-isa. Hinawakan ng zombie assistant ang kanyang ulo dahil sa sakit habang ang kamay ay sumuntok sa lupa, nagpadala ng kapangyarihan nito sa isang maliwanag na alon. Sa lalong madaling panahon ay lumitaw ang hukbong Ruso mula sa lupa bilang mga zombie. Nilapitan ni Teniente Stavarin si Martin at sa kanyang pagkabigla, tinawag siya nitong Master. Sa umaga, nakarating si Herzog at ang kanyang hukbo sa Talvik kung saan naghihintay na sina Daniel at Martin. Ibinunyag nila na inilikas na nila ang taong bayan bago lumabas si Stavarin kasama ang lahat ng kanyang mga sundalo na hindi pa rin sapat upang higitan ang bilang ng mga Aleman. Nang mapansin ang kanyang nakatataas na bilang, ipinadala ni Herzog ang kanyang mga tauhan upang lumaban. Nagbanggaan ang mga hukbo at nagsimula ang isang malupit na labanan habang patuloy na nagpapatayan ang mga zombie. Si Stavarin ay isang kamanghamanghang mandirigma at walang sino man ang makatama sa kanya,
kaya nagsimula siyang maglakad patungo sa tangke habang pinapabagsak ang sinumang sumusubok na pigilan siya. Sa sandaling iyon ay dumating si Ganja kasama ang kanyang mga opisyal, kaya bumaba si Herzog sa tangke at ipinadala ito sa kanila. Nakita ng mga pulis ang tangke na paparating at sinubukang umalis, ngunit hindi sila pumarada ng maayos at ngayon ay humaharang ang kanilang mga sasakyan sa isa't isa. Tanging si Ganja at kalahati ng mga pulis ang nakalabas bago sinagasaan ng tangke ang kanilang mga sasakyan upang sirain sila. Sa larangan ng digmaan, sa wakas ay nagkita sina Stavarin at Herzog at nagsimulang makipaglaban sa isa't isa. Lumilitaw na mas malakas si Stavarin at inihagis si Herzog sa isang gusali, ngunit iniwasan ni Herzog ang kanyang suntok bago siya nito matapos. Samantala, pinupuno ng doktor ng Nazi ang kanyang mga namatay na sundalo ng dayami para ipadala silang muli upang lumaban. Nang may maputulan ng paa, pinalitan niya ito ng kagamitan. Tinutulungan ni Daniel at Martin ang mga Ruso, ngunit umalis si Daniel upang imbestigahan kung saan pupunta ang tangke. Sinubukan ng mga zombie na palibutan siya, gayunpaman, nagsanay si Daniel para dito at mabilis silang itinumba gamit ang martilyo. Nang malapit nang umatake ang pari, hinarap siya ng zombie assistant para ipagtanggol ang kanyang amo. Si Ganja at ang mga nakaligtas na opisyal ay nagtago sa loob ng isang bahay, kung saan pinapanood nila si Martin na pinapatay ang mga zombie sa iba't ibang paraan tulad ng pagbunot ng kanilang mga bituka at paghagis sa kanila sa mga linya ng kuryente upang makuryente sila. Muntik nang mahuli ng zombie si Martin, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Glenn at ang mga babae at itinumba ang nilalang gamit ang pala. Pagkatapos ng ilan pang mga suntok, nagawa ni Stavarin na ibagsak si Herzog, ngunit nang papatayin na niya ito, hinampas ng palakol ng isa pang sundalo si Stavarin. Pagkatapos ay kumuha si Herzog ng palakol at dinurog ang ulo ni Stavarin. Malinaw na natatalo ang mga Ruso sa laban, kaya sinabi ni Monica kay Martin na dapat nilang ituon ang kanilang mga pagsisikap sa pagpatay kay Herzog dahil kinokontrol niya ang natitirang bahagi ng hukbo. Tumakbo si Martin upang salakayin si Herzog at bumagsak sila sa dingding ng bahay. Pagkatapos ay nagsimula silang maglaban ngunit mas malakas si Herzog at madaling itinapon si Martin sa kisame at dingding. Sa kusina, kumuha si Martin ng kagamitan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit hinawakan lang siya ni Herzog at sinunog ang kanyang mukha sa kalan. Sa labas, patuloy na nakikipaglaban si Glenn at ang mga kababaihan, ngunit kahit gaano karaming mga zombie ang kanilang napatay ay patuloy na dumarating ang mga sundalong Aleman. Nakikitang ito na ang wakas, may ipagtatapat sana si Glenn ngunit pinatay siya ng zombie bago siya makatapos. Habang napapalibutan sina Blake at Monica, nakapasok si Daniel sa tangke at nagsimulang makipaglaban sa dalawang driver. Nagawa niyang ipagtanggol ang sarili sa una, ngunit mas malakas pa rin ang zombie at itinulak siya sa pader para saksakin siya. Sa bahay, binugbog ni Herzog si Martin bago siya sinimulang sakalin. Gayunpaman, dahil ang mga driver ay nakikipaglaban kay Daniel, nawalan ng kontrol ang tangke at bumangga sa bahay na dinampot ang dalawang lalaki. Pinatay ng zombie assistant ang pari gamit ang bato ngunit ang kanyang pagbubunyi ay naantala ng masagasaan siya ng tangke. Nagawa ni Daniel na itulak pabalik ang zombie at hinampas siya ng martilyo na ikinamatay niya sa pamamagitan ng pagtulak ng bala sa kanyang ulo. Sa ibabaw ng tangke ay patuloy na naglalaban sina Herzog at Martin. Sa pagkakataong ito, si Martin ang nangibabaw at nagsimulang talunin si Herzog, ngunit sa kasamaang palad, nahulog siya sa tangke nang sa wakas ay pahintuin ito ni Daniel. Nilapitan ni Herzog si Martin at naghanda para patayin siya ngunit ini-activate ni Daniel ang kanya ng tangke at pinasabog ang ulo ni Herzog. Ang mga zombie sa field na malapit ng patayin ang mga babae ay agad na nawalan ng kapangyarihan at bumagsak sa lupa tulad ng mga normal na katawan. Pagkatapos, ang zombie squad ay nagpaalam kay Martin at lahat ay umalis. Si Ganja at ang kanyang mga opisyal ay lumabas ng bahay at iniisip kung paano nila ipapaliwanag ang lahat ng mga katawan na ito na kailangan nilang kunin ng isa-isa. Maya-maya ay nakarating si Martin sa sementeryo at nahanap ang libingan ng kanyang namatay na kasintahan. Naghukay siya at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang buhayin siya. Ngayon ay maaari na silang maghalikan at mag-intimate sa kotse habang ang zombie assistant ay nanunood mula sa malayo. Sa Talvik, natagpuan ng doktor ng Nazi ang ulo ni Herzog na biglang bumukas ang mga mata. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.